Dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dala ng habagat, mabilis na tumaas ang baha sa ilang barangay sa Kawit, Cavite at lumikas ng ibang residente. Mula sa Kawit, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, tuloy-tuloy yung nararanasang manakanakang malakas na buhos ng ulan dito nga sa Kawit, Cavite ngayong Sabado ng hapon. At itong malakas na ulan na ito nagsimula pa kagabi na nagresulta ng pagbaha sa ilang barangay. Hanggang dibdib ang baha sa ilang bahagi ng Barangay Gahak at Barangay Marula sa Kawit, Cavite matapos ang malalakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat ngayong Sabado. Hopefully pagka tumila naman ngayon maghapon o magdamag hindi na umulan, siguro po bukas po ng hapon hupa na po itong tubig na ito. Dahil sa pagtaas ng tubig, nagsagawa ng rescue operations ang Kawit MDRRMO Emergency Response Team para mailikas ang mga residenteng naapektuhan ng baha. Nabigla ang mga residente sa biglang pagtaas ng tubig. Biglaan po kasi yung pagtaas ng tubig. So hindi rin po aware yung mga residente talaga na biglang tataas yung tubig ng ganong kataas. Dati na po talaga siyang nilulubog pero ngayon lang po yung pinakamataas po. Kabilang sa mga nirescue ang mga senior citizen, person with disability o PWD, may sakit at mga bata. Pansamantala silang dinala sa barangay hall at multipurpose hall ng dalawang barangay. Ayon sa mga residente, bahain talaga ang lugar tuwing malakas ang ulan. Pero ngayon lang nila naranasan ang lampas bewang at lampas dibdib na baha. Grabe po ang pagkabaha dito. Dahil ang mga nagtatrabaho po doon, hindi makatawid ng ayos dito. Napapakain naman sa barangay. Tapos ngayon dinadala namin ng food packs. Hinala ng lokal na pamahalaan, posibleng nakaapekto sa natural na daloy ng tubig ang ilang istrukturang itinayo sa tabi ng ilog. Ang nangyari po kasi, yung isang part po ng barangay gap, which is yung tinatawag po namin Kali Once, yun po yung nilubog dahil po yung sa ginagawa pong kalat. Yun po yung naging cause ng pagbaha po. So wala pong matakbuhan yung tubig palabas sa Kali Once po na tinatawag. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng namamahala sa Calax o Cavite-Laguna Expressway. Patuloy na kabantay ang Kawit MDRRMO sa posibleng karagdagang epekto ng pinalakas na habagat sa kanilang lugar. Ngayon may nagawa kaming for temporary solution. Nagukay muna kami ng sa may vacant lot para doon tumakbo yung tubig papuntang ilog. Bukod sa Kawit, nalubog din sa baha ang ilang lugar sa Imus. Pia, nananawagan yung mga residente sa mga otoridad na siyasatin sana yung kondisyon ng kanilang ilog at tignan yung mga posibleng dahilan ng pagbara sa daluyan ng tubig sa kanilang ilog. At yan ang latest mula rito sa Kawit, Cavite. Balik sa'yo, Pia. Alright, Jamie, malakas ang buhos ng ulan ngayon dyan. Mag-ingat po kayo at maraming salamat, Jamie Santos. May mga hakbang sa Senado at Kamara na layong maimbestigahan ang Pax Silica Initiative sa gitna ng mga isyu sa legalidad ng pagtatayo ng AI hub sa bansa. May apela naman tungkol dito ang ating ambassador sa Amerika at nakatutok si Bea Pinla. Ginhawa ang ipinapangako ng gobyerno sa Pax Silica Initiative ng Amerika. Pero tila nabahira ng pangamba at mga tanong ang proyektong sinisimulan na. May ilang grupo ng tumutol sa Pax Silica. Sabi ng ibang mambabatas, dapat mabusisi muna ang Pax Silica at ang epekto nito. Baka premature pa pumosisyon, dapat masagot ng malinaw. Ano ba talaga ang itatayo? Kasi ang dami-daming haka-haka Data center ba? Semiconductor hubs ba? Dapat malinaw ang full jurisdiction ng Pilipinas. O pagkatapos, ano ba ang pakinabang sa taong bayan talaga? Ano ba ang dapat asahan na kapalit sa lupa, kuryente, tubig, tax breaks pa na ibibigay natin? Tunay na tanong ay hindi kung gusto ba natin ng investment, ang tanong, handa ba tayo? At ano ba yung mga napakaloob na mga transaksyon? Dapat ma-determine natin ano magiging impact nito, lalong-lalo na sa environment. Sabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, lahat ng issue sa Pax Silica masasagot at mapag-uusapan. Then it will be very transparent. But before anything else, like I said, let's not look at the negatives. Let's look at the positives and then discuss the negatives. So I really hope that
our political leadership and those that are opposing it immediately look at first the advantages of this Pax Silica before they go any further in criticizing it. Aniya, maraming bansa sa Asia na gusto ang Pax Silica, pero isa raw ang Pilipinas sa mga pinili. If right away we're looking at what the negative effects of it, unfortunately there are many other countries in Asia who want it. Vietnam, Malaysia, and Indonesia. They're prepared to take on the Pax Silica project. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Nauwi sa trahedya ang isang football match sa Thailand nang masawi ang isang player matapos tamaan ng kidlat. Ano nga ba ang mga dapat tandaan pag kumikidlat at tayo'y nasa labas? Kuya Kim, ano na? Sumipa ang takot sa football match na ito sa Narathiwat, Thailand nang sa kalagitnaan ng laro biglang may tumamang kidlat sa field kung saan mismo naglalaro ang mga players. Ang player na to napuruhan kaya agad siyang nirevive ng mga medic. Naisugod pa siya sa ospital pero kalaunan, pinawian din ito ng buhay. 12 iba pa ang sugatan. Gaano nga ba kadelikado ang isang lightning strike? Kuya Kim, ano na? Kahit tumatagal lamang ito ng 0.01 hanggang 0.1 seconds, ang isang lightning strike may taglay na energy na mahigit 10 million volts. Habang ang peak temperature naman ng isang lightning bolt nasa 30,000 sa Kelvin scale o halos 5 beses na mas mainit kaysa sa surface ng araw. Ang matatamong pinsala ng ating katawan nakadepende sa exposure ng biktima sa kidlat. Maaari mag-range mula sa mild burns, brain damage, o di kaya ay kamatayan. Kung tayo'y nasa labas at kumikidlat, pumunta agad sa isang tuyo at covered na lugar. At kahit ligtas na tayo sa loob, nandyan pa rin ang banta na maaari tayong makuryente. Kaya umiwas muna sa tubig at paggamit ng mga electronic gadgets. Lalo na yung mga may cord, gaya ng telepono. Lumayo rin muna sa mga bintana, pinto at mga konkretong sahig o pader. Ngayong tag-ulan, laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.